Nagsimula ang movie sa dalawang magkapatid na babae, at sila ay si Spider at ang kanyang nakababatang kapatid na si Jessie, at makikitang umiiyak silang nakatayo sa harapan ng kanilang namatay na ina dahil gumagamit ito, at sa kabila ng kanilang kalungkutan ay tahimik nilang itinago ang bangkay nito sa isang lumang kahon, at inilagay sa isang bodega, at pagkatapos ay kinuha at itinago ni Jessie ang locket ng kanyang ina, at dahil sa takot ni Spider na baka paghiwalayin silang magkapatid ng otoridad, ay itinago niya ang bangkay ng kanilang ina, at sinabi niya kay Jessie na buhay pa din ito. Kinabukasan ay pumasok na sila na gaya lang ng dati, ngunit nang makita ni Spider na suot ni Jessie ang locket ay pinatanggal niya ito, at pagkarating sa eskwelahan ay pinaalala niya sa kapatid na huwag sasabihin kahit kanino ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina, at upang gumaan ang kanyang kalooban ay sinabi niya ito sa kanyang kaibigan, sa kondisyon na huwag itong sasabihin kahit kanino, dahil ayaw niyang magkahiwalay sila ng kanyang kapatid anuman ang mangyari, at pag-uwi ay laking takot niya dahil biglang dumating si Jessie na kasama ang kanyang kaklase at ang lola nito, kaya't pinagalitan niya si Jessie at sinabihan niya ito na huwag magsasama ng kahit sino sa kanilang bahay, dahil baka malaman at makita ng mga tao ang bangkay ng kanilang ina sa bodega. Pagkatapos ay nakita ni Spider na nauubusan na sila ng pagkain, at 6 na araw pa bago ipadala ang sweldo ang kanilang ina, kaya't nagtipid muna sila sa pagkain. Pagkatapos ay biglang dumating ang kaibigan ng kanilang ina na si Reese, at sinabi niya dito na umalis ang kanilang ina, at kahit na nagdududa na sa kanya si Reese, ay sinabi nito sa kanya na tawagan mo na lang ako pag bumalik na ang iyong ina, at pagkatapos ay umalis na ito. Kinaumagahan pagkabili nila ng grocery, ay sinabi niya kay Jessie na nakakatanggap sila ng $600 mula sa gobyerno monthly, dahil wala pang nakakaalam tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina. Kinaumagahan ay laking takot ni Spider dahil biglang tumawag sa cellphone ng kanyang ina ang child services, at sinabi nito na pupunta siya sa bahay upang tingnan sila, kaya't nagpanik ang dalawang magkapatid, at nang sabihin ni Jessie na kapag nalaman nila ang katotohanan ay magkakahiwalay na tayo, kaya't sinabi ni Spider na kailangan na nating linisin ang kwarto ni Mama, at makikitang nilinis na kagad nila ang kwarto ng kanilang ina, at nagdesisyon si Spider na sasabihin na lang niya sa officer na kaya wala ang kanilang ina dahil nag-apply ito sa bangko. Pagkatapos ay itinago nila ang kotse ng kanilang ina sa labas dahil baka makita ito ng officer, at pagkadating ng officer ay sinabi nila dito na kaya wala ang kanilang ina ay dahil nag-apply ito ng trabaho sa bangko, at tiningnan na din ng officer ang buong kabahayan pati na ang kwarto ng kanilang ina, at nang makita ng officer na maayos naman ang lahat, ay sinabi nito sa kanila na tawagan niyo ako kapag dumating na ang mama niyo. Kinabukasan ay namili si Spider sa isang grocery, kung saan ay ipinakita ng worker ang kinuhanan niyang picture nila Spider, at sinabi nito na mahilig talaga siyang kumuha ng picture, at inaya siya nito na magkuha sila ng mga picture sa kakahuyan, ngunit umuwi na si Spider, at kinaumagahan ay sinundo siya ng worker at isinama siya nito sa kakahuyan. Isang araw ay binantaan sila ni Reese na kung hindi magpapakita sa kanya ang kanilang ina, ay kailangan ibalik ni Spider ang $300 sa Biyernes, kaya't natakot ang mag-ate dahil wala naman silang pera, at nagdesisyon si Spider na ibenta ang kanyang camera na ibinigay sa kanya ng worker na si Cody, pati na ang locket ng kanyang ina. Pagkatapos ay binayaran na niya si Reese at sinabi niya na tigilan na siya nito, ngunit sinabi ni Reese na isang bangag ang iyong ina at laging lasing, kaya't nang dahil dito ay sobrang nagalit si Spider at pinagsisipa niya ang kahon kung saan nila inilagay ang kanyang ina, at sinabing galit ako sayo dahil nakipagkaibigan ka kay Reese na isang masamang tao. Pagkatapos ay tinanong siya ni Jessie tungkol sa locket ng kanilang ina, at sumama ang loob ni Jessie nang sabihin niya na ibinenta niya ito. Mahalaga ang locket na iyon kay Mama, bakit mong ibinenta? Isang masamang ina si Mama at gumagamit siya, at itinapon ka lang niya nung sanggol ka pa lang, at kaya ka nagkahika dahil gumagamit siya nung ipinagbubuntis ka niya, kaya't nang dahil sa sobrang sama ng loob ay inatake ng asma si Jessie at nawala ng malay sa labas, at agad niyang tinawagan ang 911 ngunit natagalan naman ito, kaya't siya na lang ang nagsugod kay Jessie sa ospital, ngunit hindi naman sinabi ng doktor sa kanya ang resulta, dahil kailangan lang itong sabihin sa mas nakatatanda, kaya't napaupo na lang siya sa lungkot dahil hindi naman niya mapapunta ang kanyang ina. Pagkatapos ay dumating ang pulis na kaibigan ng kanyang ama, kaya't dito sinabi ng doktor na ayos naman ang kalagayan ni Jessie. At sinabi ng pulis na huwag mong sisihin ang sarili mo dahil ang mama mo ang responsable sa kapatid mo, ngunit sumagot si Spider na nakikiusap ako na huwag niyo pong kaming paghihiwalayin ni Jessie.
At pagkatapos ay inihatid na sila ng pulis sa kanilang bahay, at nang malaman ng asawa ng pulis na ilang linggo nang nawawala ang ina nila Spider ay sinabi nito na dito na muna sila tumirang magkapatid sa atin. Kinabukasan ay inihatid na sila ng pulis sa eskwelahan, ngunit agad ding umuwi sila Spider upang makatakas sila sa lugar na iyon, ngunit ayaw naman ni Jessie dahil ayaw niyang iwanan ang kanyang ina at mga kaibigan, at bigla siyang sinampal ni Spider at sinabing kung hindi tayo aalis dito ay paghihiwalayin nila tayo. Pagkatapos ay biglang pumasok si Reese at sinabing patay na ang inyong ina, diba? At kinukuha mo pa din ang $200 niya. Inililihim mo ito sa lahat at kung gusto mong manahimik ako ay bibigyan kita ng pera buwan-buwan, at nang pagtangkaan siya nito ay pinagtulungan nila ito ni Jessie, at pinukpok niya ito ng baseball bat sa ulo, at sa wakas ay nagdesisyon na sila na sabihin ang lahat sa mga pulis, at pagkatapos ay kinuha na din ng mga pulis ang bangkay ng kanilang ina, at sinabi ng pulis na ang ginawa mo lang ay upang hindi kayo magkalayo ng iyong kapatid, at sa burol ng kanilang ina ay inampon na sila ng pulis upang hindi na sila magkahiwalay, at nang makuha na niya ulit ang locket ay nakita niya ang picture nila ni Jessie, at isinuot na niya ito bilang pangako niya sa kanyang sarili na hindi niya kailanman iiwanan ang kanyang kapatid. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.